Isang pinagpalang umaga po sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa Pilipinas at saan man sa mundo. Ako po si Rose. Tayo po ay napapakinggan live sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Maaari rin po itong mapanood sa Adventist World Radio official YouTube and Facebook pages kasama na rin ng NTFL Kak Facebook page. Ngayong umaga, June 30, 2026, nais namin kayo maging bahagi ng aming programa kung saan tatalakayin natin ang mga kwento ng pagbabalik loob at pagbabagong buhay. Ako po si Kin. Sa tulong ng Diyos, bayan at pamalaan, ating tahakin ang landas ng kapayapaan at pag-unlad. Para sa lahat, kasama ang ating mga kapatid na nailigtas mula sa maling landas at kapahamakan. At sa bawat kwento ng bagong simula at pag-asa, patuloy nating pagpasalamat at maging inspirasyon sa ating lahat ang binagong buhay. Bago po tayo magpatuloy, let us seek the guidance of our Creator through a prayer. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pang salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, na napakaganda at patuloy mong pinagkakaloob, Panginoon, sa amin ang hininga ng buhay. Narito po muli kami, Panginoon, at magbabahagi ng buhay na patutuo, Panginoon, para po sa lahat, para sa lahat ng tagapakinig. Naway, Panginoon, patuloy niyo kaming ingatan at gabayan at patubayan ng iyong banal na Espiritu. Ang lahat ng ito po, Panginoon, ay sa iyo namin ipinagkakatiwala. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Muli, kayo po ay nakasubaybay sa Ang Binagong Buhay. So, kamusta naman, Ate Rose? Isang maulan na umaga. Ayan. Sir Kin, ano ang panahon ngayon at may low pressure tayo kaya Opo. maulang umaga po sa ating lahat ng taga-subaybay at Sir Kin. Opo, hindi lang pala dito sa istasyon ng Adventist World Radio Manila, pati na rin sa Mindoro kung nasaan si Ate Rose, maulan no? So ayan, Ate Rose, ipakilala natin ang panauhin natin ngayong umaga. Ayan, ipakikilala na po natin ang ating natatanging panauhin ngayong umaga. Siya po ay minsang naging bahagi ng armadong grupo ng samantalahin ang kanyang masidhing pagnanais na makatulong sa mga naghihirap na ating mga kababayan. Matapos niyang sumuko, siya ay naging isang peace advocates at isa naman siya ngayong government employee na totoong nakapaglingkod sa ating bayan. Aking ipinakakilala na po natin si Mr. Ray Christian Sabado or Chan Chan. Good morning, Chan Chan. Good morning, Chan Chan. Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Ayan, Chan Chan. So, Chan Chan, para sa ating mga nanonood, no, maaari mo bang ibahagi sa amin ano ba yung buhay mo bago ka napabilang sa armadong grupo? So, ano yung nagtulak sa'yo para sumama rito? Opo. Isang magandang araw po sa ating lahat at syempre sa lahat ng mga nakikinig at tagapanood po natin. No? So, isang maiksing talambuhay lang no? bago po natin ipagpatuloy yung programa. Ako bilang si Ray Christian Sabado, isang simpleng estudyante no, ng Polytechnic University of the Philippines na na-recruit no ng legal front organization no ng Communist Party of the Philippines at ng New People's Army na kung saan ito ay kumikilos sa loob ng eskwelahan namin no nung mga panahong nag-aaral pa ako no. Ito ay sa organisasyon ng Anak Bayan at ng sandigan ng mag-aaral para sa sambayanan sa loob ng Polytechnic University of the Philippines. So, ano nga ba yung buhay ko bilang isang estudyante? So, ito yung buhay ko bilang isang estudyante na nangangarap lang na maging isang maging successful doon sa buhay, no? Magkaroon, no? Maabot yung pangarap at yung pangarap sa akin ng aking mga magulang. Pero ayun, parang nung mga panahon din ng mga nag-aaral pa doon sa Polytechnic University of the Philippines o PUP, no, hindi naiwasan o mayroong mga organisasyon no, na nag-recruit sa akin na nagdulot no, nung pagkalihis nung idea ng mula doon sa kagustuhang matapos hanggang napalitan nung kagustuhan ng humawak ng armas.
Kaya naging part naging part ng terrorist organization na Communist Party of the Philippines at ng terroristang grupo na New People's Army na sumampa doon sa kabundukan ng Northern Samar, no, sa Eastern Visayas. Yun po. Ayan. So, paano ka, ano yung mga naging dahilan para ah, ma, para sumagi sa isip mo na, tama, kailangan talaga ako sumali rito para, para talaga mapaglingkuran ko yung mga mamamayan na dyan. Apo. Ano yung nagtulak po talaga sa akin kasi syempre dahil nasa loob ng organisasyon ng Communist Party of the Philippines and ng New People's Army, mga leader front organization na ito. Mm. Talagang itinulak sa amin na ma-romanticize kami doon sa termino ng serving the people, no? Yung termino na yung ginagawa namin ito sa loob ng university, yung pagrarally namin sa loob ng universidad, no, na yung pakikipaglaban namin doon sa karapatan ng mga kabataan estudyante. Mm. So, ito yung nagtulak sa katulad ko bilang isang estudyante noon na talagang magpatuloy doon sa ganitong klase ng paikibaka, sa legal na forma ng paikibaka, na wala naman po sa isip ko na mag-NPA. Wala naman po sa isip ko kasi ako bilang isang Kristiyano, no, na kabataan, kasi lumaki talaga ako sa loob ng simbahan, lumaki ako na nagsisilbi doon sa church namin. Pero so yung idea ko po ng isang huwara, no, isang modelo na kabataan ay yung isang kabataan na nagsisilbi sa Diyos, no. Isang kabataan na nagiging ehemplo sa iba pang mga kabataan para gumawa ng tama. So wala sa idea ko na maging part ng isang organization na nagrarally, no? Kasi ang tingin ko pa nga po noon ay, ano ba tong mga nagrarally na to? Ano ba tong mga aktivista na to? Nakakagulo lang sila doon sa kalsada. Nakakapag-cause lang sila ng chaos, ng traffic doon sa kalsada na na yung dahil sa kagustuhan ng isang kabataan na magsilbi sa kapwa niya kabataan at maging ehemplo siya ng kapwa niya kabataan, ay ito yung ginamit na kapital, no? Ito yung ginamit na way, no, or gateway ng mga legal front organization sa akin, no, particularly para ma-recruit doon sa organization na ng anak bayan ng samasa o ng sandigan na mag-aaral para sa sambayanan para ma-romanticize, no, yung pagsisilbi doon sa mga kabataan, sa mga kapwa kabataan. So yung idea na pagsisilbi sa mga mayang Pilipino, yung idea ng pagsisilbi sa kabataan, tama naman siya, pero yung naging gateway lang o yung naging daanan para pagsilbihan yung mga mayang Pilipino, yun yung pagsisilbi sa mamayang Pilipino, yun yung naging gateway ng mga legal front organization ng CPP para ma-recruit din ako na kalaunan, no, na parang pinakilala sa akin yung NPA, pinakilala yung Communist Party of the Philippines. Na nung una parang ayoko talaga, pero dahil doon sa continuous na pagbibigay sa amin ng discussion o finifeed sa amin na theory nila Karl Marx, theory nila Mao Zedong, theory nila Jose Maria Sison, nila Joma, na kung saan dapat maabot namin o kung saan ine-encourage kami na abutin yung highest form ng struggle o nung pinakamataas na antas ng paikibaka, which is yung armed struggle niya, no? Na ito yung pinaka mataas na forma kung saan mapagsisilbihan natin yung mga mamayang Pilipino. Ganon siya pinakilala sa akin. Okay. So, ganun talaga, no? Yung pag nanais mo makapagsilbi sa mga mamamayan, sa ating bayan, napakaganda niyan. Pero, pag mali yung guidance na makukuha mo, mali yung patutunguhan mo rin talaga. No, Ate Rose?
Yes. Sir Chan, ilang taon ka nung bago kanila naugnayan ng Legal Pods? At saka ano ba talaga yung nagtulak sa iyo para tanggapin mo yung kanilang inihahain na mga usapin sa kung paano ipaglalaban ang mga kabataan? Na-start po ako na ugnayan ng mga legal fund organization na ito. Around 17 years old kasi parang Oh. medyo late na rin po ako kasi normally sa college, mga 16 years old yung mga nag-start ng college. Pero ako that time, around 17 years old na po ako. Parang isang taon yung ginugol ko muna bago ako naging part ng Communist Part of the Philippines. Kasi that time, dapat 18 years old ka bago ka maging part ng CPP. Pero ngayon, parang based doon sa Constitution, parang pwede na i-recruit as candidate member yung mga underage, no? Yung mga 17 or 17 below na mga members na nagpapakita doon sa legal fund or nagiging aktibo sa legal fund organizations. Pero yung naging drive ko talaga noon, kung bakit ako nahikayat or paano ako nahikayat, hindi nga po siya fully voluntary, ganyan. Tulad nga po ng mga kinikwento ko sa ibang mga interview, no, na lumipas, yung pagre-recruit sa akin bilang yung legal fund organization, nag-start po kasi ako bilang isang student council. Yung nasamahan ko po ay student political party pala sa loob ng PUP, na kung saan ito yung student political party ay samahan ng mga organisasyon na mga legal fund, mostly ng mga nandoon ay mga legal fund organization ng CPP, no? So parang na-realize ko na lang po siya, na-realize ko na lang na sila ay mga aktivista. Tapos na po yung election, matatapos na yung election. So nakasama na ako sa rally, nakasama na ako sa bandwagon sa loob ng PUP. Na doon ko na lang po na-realize. Akala ko kasi part lang siya nung campaign period ng student council election. Yun pala ay part talaga siya nung culture ng organization na yon, yung sandigan ng mag-aaral para sa sambayanan. So yun yung student political party na nag-recruit sa akin. Pero yung nag-recruit na po sa akin mula doon sa yung nag-recruit din po sa akin or naghikayat para maging part ng student council, yun din po yung naghikayat sa akin maging part ng Anak Bayan, yun din po yung naghikayat sa akin para maging part ng Kabataang Makabayan, na isang underground, yung Kabataang Makabayan, para sa mga nanonood sa atin at hindi nakakaalam, ay ito yung underground organizations na yung Kabataang Makabayan, isang underground organization o legal na organisasyon kung saan ito yung talagang direktang nakikilahok doon direktang sumusuporta doon sa New People's Army or sa NPA sa kabundukan. So yung makikita po natin yung pattern kung sino pa po yung nag-recruit sa akin sa student council or naghikayat sa akin tumakbo sa student council sa college namin. Yun din yung naghikayat sa akin maging part ng Anak Bayan, yun din yung nagkikayat sa akin maging part ng Kabataang Makabayan. Na yung pagiging part ko po ng Kabataang Makabayan, pinilit pa nga po yun kasi wala talaga akong plano na maging parte ng isang organisasyon na talagang actives o aktivista. Kasi yung mother ko, yung nanay ko ay PUP graduate din siya at binalaan niya na ako na huwag kang sasali sa mga ganitong organisasyon, ganyan. So, sinabi niya sa akin na wag, so firm ako doon. Pero, dumating kasi sa point na nung nire-recruit ako as Kabataang Makabayan, ayaw nila akong palabasin ng isang room kasi meron silang office doon na napakaliit lang na opisina na hindi nila ako pinapalabas ng opisina na yon hanggat hindi ako umuoo na maging part ng Kabataang Makabayan. So, talagang pinapersuade nila ako na maging part ng Kabataang Makabayan na that time, syempre, estudyante pa lang po ako nung nasa isip ko, gusto ko nang umuwi, kailangan ko nang umuwi kasi alas 7 na ng gabi, tapos anong oras na hindi pa ako nakakauwi, lagot na ako kay mama, yun yung mga iniisip ko po. So para lang for the sake na matapos yung conversation, ay sige, umuo po ako na maging part ng Kabataang Makabayan hanggang sa
nagkaroon na po ako ng burden na responsibility mo to dahil ikaw ay student council, dapat ganito ka, ito yung gawin mo as part din ng Kabataang Makabayan, dapat ganito din yung gawin mo. Hanggang sa unti-unti, dahil kasabay nun, ay finifeed din sa akin yung mga ideology nung Marxism, yung ideology ng Maoism. So, unti-unti, no, yung ideology na yon kasabay ng mga task, yun yung naging trigger para yakapin ko na yung National Democratic Revolution na sinusulong ng Communist Party of the Philippines. Nayakapin ko na yung demokratikong revolusyong bayan na revolusyong isinusulong ng Communist Party of the Philippines. Ayan. Nabanggit mo yung mama mo, no? Chan Chan. Kasi last episode, yung Mother's Day episode, actually. Yes, po. Yeah. Na-interview namin si Ma'am Annabel, no? Ate Rose. Yes. Oo. Sir Chan. Nung nakaraan kasing episode nga, na-interview namin si Ma'am Annabel, si mother mo. Ang iyong nanay na nagbahagi ng kanyang karanasan bilang magulang nung panahon ng pagsuko mo. Paano ka humingi sa kanya ng tawad at paano ka bumalik sa iyong pamilya? Hindi po ako nag-surrender eh. Hindi po ako nag-surrender. Well, yung nangyari po. Sa magulang mo. Chan Chan. Oo. Ma'am Annabel, hindi pa raw nag-surrender sa inyo si Chan Chan, oh. Hindi. Hindi nga po, parang part of the story no, kung paano po. Hindi po ako nagkaroon ng time na mag-surrender kasi I was captured by the government forces po ng 28th Battalion. Yes po. And when I was captured by the 20th Infantry Battalion sa Las Navas, Northern Samar, talagang dinaan po nila ako doon sa legal process, no? Talaga kung paano yung, alam niyo po yun, kasi yung nasa idea ko po kapag nahuli ka ng sundalo, ay tutorturing ka, pag nahuli ka ng sundalo, ay hindi ka po i-surrender sa legal authorities like sa PNP, yung gagawin po sa'yo is hindi ka isi-surface nung mga sundalo. Ganun po yung idea na lumamon po sa akin. So, when I was captured by the AFP, by the Philippine Army, yung nasa isip ko po noon, dito na ako mamamatay. O sa ilalim ng punong to na kung saan po ako saan po ako nahuli, sabi ko, dito na ako mamamatay. Yun na lang po yung nasa isip ko na. Pero, nakita ko, yung twist po doon, hindi ko in-expect na kung paano ako itatrato ng government forces. So, ginawa po nila ay, talagang sinurrender po nila ako tinurn over po nila ako sa PNP. Talagang napunta po ako, na-lock up cell po ako sa Northern Samar Provincial Police Office or sa NSPPO. Tapos nakita ko po yung movement ng government para immobilize yung lahat ng resort, yung lahat ng means or para ma-reconnect ako sa family ko. No, yun talagang hindi ko pa nga po yun ni-request eh. Parang ang nangyari ay yung government forces po muna yung Armed Forces of the Philippines, yung Philippine Army together with the National Task Force ARCA, gumawa talaga ng effort para mahanap nila yung parents ko, mahanap nila yung mother ko, tapos sila din yung gumawa ng way para from Manila ma-travel yung mother ko from Manila to Northern Samar para ma-meet ko, no, magkaroon ng engagement kami ni mama na makapag-usap kami ano yung nangyari. Tapos kung dun po, no, so parang dun nag-start na magkaroon ako ng connection ulit sa mother ko kasi from being an activist sa Polytechnic University of the Philippines, talagang hindi na ako masyadong nagpapakita. Dumating po sa point na parang magpapakita lang ako sa nanay ko pag hingi ako ng pera kasi wala na akong makain kasi ang hirap ng buhay ng isang aktivista sa Maynila, no. Wala as in dumating po sa point na
mag-aantay na lang ako, yung mga na-recruit ko, magbibigay ba sa akin ng calamares, o magluluto ba kami ng pancit canton, or magbibigay sa akin ng 10 pesos kasi yun yung gagamitin kong pambayad doon sa anlilugaw sa gilid ng PUP, yung mga ganun po, para lang malamnan yung chan. So, nagkita yung mother ko before, nung aktivista pa ako, kapag hingi ako ng, kumbaga, konting tulong kasi struggle is real sa pagiging isang aktivista sa loob ng PUP. Lalo na kung hindi ka sinusuportahan ng family mo. Tapos, yun. So, nagkaroon kami after ilang years na nasa loob. Yun, nagkaroon kami ng time, binigyan kami ng time, ng private time ng government forces, ng PNP, then na makapag-usap ng kami lang, ganyan. Tapos, doon, nagkaroon kami ng pagkakataon na makapag-catch up kung ano nang nangyari sa family namin. Sa mga panahon na wala ako. And yun yung naging reason, nung panahon na nahuli ako, yun doon ko nakita na mali pala yung sinasabi nung New People's Army or nung Communist Party of the Philippines na kapag nahuli ka, papatayin ka, ito-torture ka, kung di ka papatay, ito-torture ka hanggang sa aminin mo lahat ng mga kailangan mong aminin, no? Parang ganun yung idea na finid nila sa amin na in contrary kung paano kami pinakitaan, kasi tatlo po kami, no? Kung paano ipinakita nung Armed Forces of the Philippines, nung government forces or nung government itself, yung pagbibigay nila ng pagkakataon sa mga tao, no, sa mga dating NPA o sa mga gusto na ayusin yung buhay nila, na sila mismo yung magka-connect sa'yo doon sa family mo. So, yun, nag-start yung mas pagiging close namin nung parents. Siguro napapansin naman, siguro sa mga nanonood, hindi yun napapansin, sa mga hindi nakakakilala. Pero, siguro sa ilan dito, para na lang kaming magbarkada ng nanay ko kung mag-usap. Siguro si Sir King nakita niya yung paano ay mag-usap. Sobrang parang magbarkada na lang kami na binavalue namin pareho yung idea ng isa't isa. Na yun yung mga bagay na siguro na nakapagpa-connect palalo sa akin. Yung sa family ko, yung pagbibigay ng government ng chance na makausap ko yung family ko, and yun, parang yun yung nagbigay sa akin ng chance para mas lalo kami maging intact and mas maging close. Pakaganda, Chan. At totoo yung sinasabi ni Chan, na nakikita ko sila dahil si Miss Annabel tsaka ito si Chan, active sila sa pagtulong sa iba pang mga former rebels, pati na rin sa mga magulang na naging biktima ng ganitong pangyayari, no, yung mga anak nila na pupunta sa armadong pakikibaka. At tama ang sinabi ni Chan kanina na walang katotohanan na mapapahama kayo kapag kayo ay nahuli o sumuko, no? Kaya hinihikayat namin ang mga membro o dating membro o mga nais ng sumuko sa ating pamahalaan na makipag-ugnayan sa ating mga LGU, sa ating kapulisan, sa ating kasundaluhan at sa iba pang sangay ng gobyerno na pwede mag-facilitate na yung pagsuko. At meron din tayong mga organisasyon na tumutulong sa ating mga kasamahan, mga kapwa Pilipino na nais sumuko sa ating gobyerno. Ito, meron tayong organisasyon, yung Buklod Kapayapaan Federation Incorporated. Ito po yung number nila, 0955-443-8778. Muli, 0955-443-8778. Ang Buklod Kapayapaan Federation Incorporated ay organisasyon ng mga dating rebelde na ngayon ay tumutulong upang isulong ang kapayapaan at kapakanan ng mga former rebels natin. Kung saan bahagi nga si Chan, nakita nyo naman ang kanyang background. Maaari rin tayo makipag-ugnayan sa Adventist World Radio Manila sa number na lalabas dito. Ayan, 0918-944-7891. Muli, 0918-944-7891.
Pakitandaan lamang po ang mga numero na yan at maaari po kayo makipag-ugnayan through those numbers para i-facilitate ang inyong pagsuko. At maraming salamat Chan sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon ngayong umaga. Sa aming pagbabalik, ibabahagi ni Chan ang kanyang landas na tinahak bilang isang peace advocate sa kanyang pagbabagong buhay. So manatiling nakasubaybay at magbabalik kami matapos ang isang napakagandang awitin. Narito ako, Panginoon, nag-iisa't nalulumbay. Hindi batid ang aking gagawin, ako'y gulo ang isipan. Ang bukas ay di ko alam, di rin alam ang gagawin ngayon. Ang kailangan ko'y kaagapay sa paglimot ng kahapon. Maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Kaibigan ko, huwag malumbay kahit ika'y nag-iisa. Kung ano man ang iyong nakaraan, huwag na itong isipin pa. Ang bukas ay di mo alam, ngunit di ka dapat mangamba. Hindi Kanya pababayaan, ialay ang lahat sa Kanya. Maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang kumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging, ang Diyos lang ang tanging, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo.
Terosa. Kayo po ay patuloy na nakasubaybay sa Ang Binagong Buhay. Muli kasama po namin si Mr. Ray Christian Sabado o Chan Chan. Sir Chan Chan, inilunsad itong nakaraang linggo ang isang documentary film ng Memoirs of Teenage Rebels. Ano ang kahalagaan nito para sa ating mga dating bahagi ng armadong pakikibaka at ano ang inaasahang magiging epekto nito sa mga makakapanood? Okay po. Syempre, una po, sa mga makakapanood po, no, yung, ano po ba muna yung Memoirs of a Teenage Rebel? No, Memoirs of a Teenage Rebel is stories of the youth, no, o mga kabataan, estudyante, o mga kabataan, mga estudyante, at yung mga kabataan natin na ni-recruit, no, ng Communist Party of the Philippines and New People's Army sa murang edad, no. Sa makatuwid, ito ay yung mga hinubog, no, o grinum, no, ng Communist Party of the Philippines and ng New People's Army para maging isang dalhin, no, doon sa legal struggle or napatungo doon sa armed struggle na isusulong nila kasabay nung pagsusulong nung sa New People's Army. Siguro yung isang kailangan lang natin, no, na pakaabangan, no, dito sa Memoirs of a Teenage Rebel is yung story nung bawat o yung kwento ng bawat isang kabataan, no, kung mula doon sa iba't ibang sektor. Kasi merong mga kabataan na nirecruit sila sa loob ng eskwelahan, may mga kabataan na nirecruit sila tungo sa NPA mismo doon sa community nila, no, na merong mga kabataan na menor de edad na nirecruit, no, na tumagal ng ilang taon o kumbaga dekada pa nga, no, doon sa loob ng revolutionaryong kilusan, doon sa loob ng teroristang organisasyon na ang akala nila ay tama yung ginagawa nila, pero naabot, no, na kung paan yung other side of the story is paano din nila naabot yung freedom na yon from the government, from the Communist Party of the Philippines and from the New People's Army, na at maating nila yung buhay na makasama ulit nila yung mga families nila. So, yun yung ilang bagay, no, na nakaka-excite panoorin doon sa Memoirs of a Teenage Rebel. Hindi lang din po ito istorya o kwento ng mga kabataan, kundi ito ay kwento rin kung paano naghihinagpis yung mga magulang, no, yung mga nanay, yung mga tatay ng mga kabataan na na-recruit ng Communist Party of the Philippines and New People's Army. So, hindi natin maaaring may mga nakakita na sa atin ano yung story ng mga kabataan. Tulad ko, paano yung story ko from being a youth and student, naging isang NPA. Pero paano naman yung story ng isang magulang na ang gusto lang naman niya ay magkaroon ng magandang buhay yung anak niya pero na-recruit, no, ng Communist Party of the Philippines. Oo nga, natatandaan ko ay pagbabahagi ng mama mo dito nung isang episode natin. At naiyak nga si Ate Rose doon. hindi niya napigilan ang kanyang damdamin doon sa episode na yun. No? At Chan, paano makatutulong yung mga tunay na kwento na gaya nito nung sa iyo, yung katulad nitong nung Memoirs of the Teenage Rebel na ano pala to ni-launch sa Senado through Office of Senator Robin Padilla at si Senate President Win Gatchalian. So yun, paano makakatulong yung mga tunay na kwento na ito ng mga dating bahagi ng armadong pakikibaka para sa pagpapalaganap ng kapayapaan at sa pag-unawa ng publiko sa inyong pinagdaraanan, Chan? Opo. Actually, napakalaking bagay po ng Memoirs of a Teenage Rebel na documentary film. Kasi hindi lang po itong basta story, no? Hindi lang po ito
kwento o teorya na napulot kung saan-saan. Ito ay tunay na kwento at tunay na storya ng bawat na ipapalabas, no? Na tunay na kwento at storya ng bawat kabataan na nirecruit o bawat storya at kwento ng mga magulang na nirecruit yung kanilang mga anak. Malaking tulong ito dahil sa ganitong sa society natin ngayon or sa community natin ngayon na lahat ng bagay ay open source. Lahat ng bagay ay napakadaling ma-access, makakuha, lahat ng bagay ay maaari natin. Lahat ng information sa lahat ng bagay maaari nating kunin through internet, no? Maaari nating makita o dumaan sa atin sa mga newsfeed natin sa Facebook, sa Instagram, no? At sa iba't iba pang mga social media platforms. Pero hindi lahat ng ito na makikita natin ay maaaring tama, no? Hindi rin naman lahat ng ito ay mali, no? Pero itong Memoirs of a Teenage Rebel, ito yung maglilinaw ng o magiging testimony na ano nga ba yung katotohanan sa loob ng mga organisasyon na nagpapakilala sa atin, no, na sila daw ay makabayan, na sila daw ay naglilingkod para sa sambayan ng Pilipino. Pero at the end of the day, sila pala yung mga nagiging cause nung pagkakaligaw ng landas ng ating mga kabataan, no? Kasi siguro hindi lang naman po ako yung nakapagpatotoo na nito o nakapagbigay ng testimony na ito. Pero for example, isang halimbawa na lamang po dito ay ako, no? Halimbawa ako, hindi ko natapos yung aking pag-aaral dahil sa pangungumbinse, no, na mag full-time na lang as full-time organizer sa loob ng PUP, maging full-time organizer sa kabundukan, na maraming mga kabataan, estudyante na hindi na naging part ng NPA na hindi na nila natapos yung schooling nila nang dahil sa ganitong programming, no, na mas mahalaga pa yung pag-oorganisa kaysa sa tapusin yung pag-aaral. So, isang magandang pagkakataon ito para ma-enlighten yung ating mga kabataan at maiwasan, no, yung mga organisasyon na nagdudulot ng pagkalihis ng landas na maaaring magdulot din, no, ng hindi magandang kinabukasan sa ating mga kabataan. Yun po. Tama ka dyan, no, Chan. At pati na rin yung kwento ni Ate Rose, no, na talagang yung mga kwento ni Ate Rose, talagang kapupulutan niya ng maraming aral, no, para sa ating mga manonood. No, tama ba, Ate Rose? Hindi ko kayo marinig, Ate Rose. Ay, yan po ay isang buhay na patutoo, buhay na karanasan ng ating mga kabataan mula nung sila ay ma-recruit. Kung titingnan natin, si Chan Chan ay minor de edad pa rin at hindi lang, halos karamihan, mayroon silang organizing ng mga GP, mga bata, ano. Kaya ibig sabihin mula sa bata pa lang, natitwist na o nalalagyan na ng mga mali Julia ang mga kaisipan. Kaya kung titingnan natin, itong na-launch na karaan na sa mga bata kung paano sila na-recruit, ito ay mga kwento nila na tunay nilang naranasan at maging aral ito sa lahat ng manunood at makikinig na kung saan upang maging malinaw sa kanila na hindi na dapat sila magpalinglang at ganoon din sa mga magulang. Aral ito para ang kanilang mga anak ay nagagabayan na kung saan sa tulong na ng Panginoon at sa tulong ng kanyang pamilya. Kaya malaking tulong itong mga kwento at mga testimony ng ating mga kabataan na nalinlang ng Communist Party of the Philippines. Sir Chan, sa tingin mo, ano ang mga aral na dapat nating maunawaan ng lahat ng mga manunood o ng mga kabataan na maari pang malindang na sumali sa armadong pakikibaka? Pwede mo bang maibahagi para lubusan nilang maunawaan para hindi rin sila muling malinlang pa o madagdagan pa uli yung mga mabibiktima? Siguro yung isang aral ko lang po na talagang pinangahawakan at palagi ang binabanggit doon sa ating mga kabataan ay maging vigilant talaga, no, doon, o maging vigilante o maging mapagmatsyag doon sa ating mga sinasalihang organisasyon. Kasi naiintindihan natin
no, kung yung kabataan ay um, may kagustuhan o nagnanais na makatulong sa kapwa, makatulong sa kanyang kapwa estudyante, naintindihan natin na mayroong talagang mga kabataan na labis yung pagmamahal sa bayan, na kayang, kaya niyang, na kaya siya nagtatrabaho kasi may gusto siyang baguhin doon sa ating lipunan. O kung ba't siya nag-aaral kasi may gusto siyang baguhin sa lipunan, o kung bakit gusto niya maging, kaya niya gusto makatapos kasi may gusto siyang baguhin sa sarili niya at sa pamilya niya, no? Financially man ito, or yung um, point of view doon sa buhay, no? Ah, pero lahat kasi, no, lahat yung Communist Party of the Philippines and yung People's Army at yung binubuo nilang mga iba't ibang organisasyon ay kung ano yung interest natin. Hindi tayo hindi naman ako mahilig sa politika, mas mahilig akong kumanta, mas mahilig ako sa kultura. Oh. Mayroong mga organisasyon na nagre-recruit based doon sa interest ng isang kabataan, no? Mm-mm. So ibig sabihin, kahit anong interest ng isang kabataan, kung mahilig akong magsulat ng isang article, kung mahilig akong magsulat ng news, mahilig ako mag-analyze ng news, no, meron silang mga organisasyon na nagre-recruit, no, sa ganitong interest ng mga kabataan. Kung mahilig akong sa research, meron din silang mga organisasyon na nagre-recruit sa research. Kung anak ako ng isang magsasaka, meron din silang mga organisasyon na nagre-recruit sa mga anak ng magsasaka. So, technically, gumagamit sila ng iba't ibang forma, no, ng organisasyon, ng iba't ibang itsura, no, ng isang organisasyon. Pero sa katapos-tapusan nito mga organisasyon na ito lahat ay nagsisilbi doon sa interest ng Communist Party of the Philippines and the New People's Army. So, yun yung binabanggit ko na maging vigilant tayo kasi maaring akala natin ay culturatic naman to, hindi naman to politics, so okay lang. Hindi natin masasabi yon, no? So yung sa atin ay bago natin pasukin yung organisasyon natin na gustong pasukin, ay alamin muna natin kung ano yung background. Yun yung lahat naman open source na eh. Alamin muna natin yung background ng mga organisasyon na ito. Ito ba yung background ba ng mga organisasyon na ito ay nababalitaan na nagre-recruit ng Communist Party of the Philippines, nagre-recruit ng NPA, and sino-sino, no, yung hanap tayo ng mga resources natin, no, kasi lahat naman yan ay makikita natin sa internet. Lahat naman yan ay kung magre-research lang tayo deeply, ay mauunawaan natin ano yung sinusulong ng mga organisasyon na ito. Ito ba ay talagang para sa pagpapaunlad sa ating mga kabataan, no? Ito ay magdudulot para sa ating mga kabataan ng maling landas, no, at kapahamakan. So lesson learned, no, sa lesson learned na yung nangyari sa amin ni Ate Rose, yung nangyari sa akin, para hindi na maulit pa sa ibang mga kabataan yung nangyari sa amin, no, na tumangan ng armas, humawak ng armas, isinugal yung aming buhay. Pero sa in the end of the day, no, sa kabila nung mga nakita namin na kala namin ay pagsisilbi sa mga mayang Pilipino, no, ay hindi pala ito, no, yung solusyon, no, na meron palang mas maayos na pamamaraan, no, kung paano natin isusulong yung ating mga, o igigiit yung ating mga karapatan nang hindi natin kailangan tumangan ng armas. Wala namang mali doon sa pag-criticize natin sa government, di ba? Wala naman pong mali na i-criticize natin yung hakbangin ng ating mga local leaders. Pero siguro yung mali ay yung magiging part din tayo ng problema sa paraan ng paghawak ng armas, ng pagtangan ng armas, at labanan mismo yung estado natin sa magitan ng pakikipagpalitan ng bala,
no, sa mga government forces natin. So siguro yun yung masasabi ko, no, na kapag meron na tayong glimpse na nakikita na mukhang meron silang National Democratic Revolution na isinusulong na sumusuporta sa NPA. Siguro doon mag-isip tayo kung gusto nga ba natin na tahakin, no? Gusto ba nating tahakin yung landas na ito? Ikakabuti ba natin ito bilang isang kabataan? At ikakabuti ba na ito ng ating mga pamilya or hindi? Yun po. Ayan, napakaganda ng Chan-Chan. Itong nababanggit mong hobbies mo, pagkanta, napapractice mo na ba ito ngayon? So, kung ano po yan, example. Hindi ko tayo ganun ka. Sige, na susunod. Imbitahan ka namin kumanta dito, no, Chan-Chan. At, ayan, Ate Rose, no, napakaganda ng mga pagbabahagi ni Chan-Chan. Maraming nag-comment sa ating Facebook. Ito si Ma'am Lucy Kiabang. Good morning, Binagong Buhay Program. May God bless you always. At mula kay Sir R. Christian Roda, have a blessed Tuesday morning everyone on Ang Binagong Buhay and happy watching and greetings from Noveleta, Cavite. Magandang umaga po sa inyong lahat. From Sir Gladden Ralph Kawagdan, salamat po sa Panginoon, Diyos, nakabalik po. Ayun, nakabalik po si Chan Chan. Ayan. Hello, good morning Pastor Robert Dula at Sister Rose. Ken, and God bless you everyone and God bless sa program na Ang Binagong Buhay. And God bless sa topic niyo yung tinatalakay and God bless also to all listeners and viewers, people around the world and praise the Lord po. And from Ma'am Virginia Pestaño, salamat po sa mensahe ng awit. Salamat po sa Diyos. From Ma'am Brenda Baluyot Cleofas, remembering my daughter when she studied in UP. She was nearly influenced by the huge effort of the leftists who are definitely godless and poisoned the mind of the youth to rebel against God himself, the government, and ruin the youth. So praise God, my child was enlightened by the mercy and grace of our Lord Jesus and did not continue the supposed very deep immersion to leftists to influence the youth. Ayan. Muli kay Ma'am Brenda, Proverbs, train up the child in the way he should go and when he gets old, he will not depart from it. Yan, napakaganda po, Ma'am Brenda. Ayan. At isa pa, my deepest appreciation to all AWR missionaries for your efforts to inform the youth to save their generations. Ayan, nagpapasalamat rin po kami sa ating mga manonood sa inyong pagsuporta sa ating programa. Ayan, balik po tayo kay Chan-Chan, no? So, Chan-Chan, ano na ginagawa mo ngayon bilang isang produktibong mamamayan at produktibo at mapayapang mamamayan? Sino na si Ray Christian Sabado ngayon? Opo. Siyempre, ngayon po, no, hindi naman po nawala, no, yung kagustuhan. Kasi kahit naman po hindi pa po ako naging part no activist, sabi ko nga po, part na ako ng mga Christian ministries, part na ako nung pagse-serve doon sa ating mga youth sector, sa mga young childrens natin. Na nadala ko pa rin siya, no, hanggang ngayon. Still, gusto pa rin natin na maglingkod sa ating mamamayang Pilipino, no, lalong-lalo na as part, no, ng Buklod Kapayapaan Federation Incorporated, no, yun yung kagustuhan natin na magbigay nung tulong, lalo na sa mga nag-surrender natin na mga kababayan, no, yung mga former rebels natin, no, gusto natin silang tulungan at magkaroon sila ng way, no, para maka-reintegrate ulit doon sa mga community. So ngayon si Chan-Chan, no, si Ray Christian Sabado is part of the Buklod Kapayapaan Federation Incorporated, serving our former rebels, no, serving our community para makapagbigay ng bagong path doon sa ating mga
former rebels. Syempre hindi naman po lahat pa ay ganun pa or hindi pa naman po um, popularize yung pakikipag-reintegrate ng mga former rebels sa community natin at kailangan pa rin po natin na i-educate yung ating community na paano nga ba makakapag-reintegrate yung mga nagbabagong buhay na mga members ng Communist Party former members ng Communist Party of the Philippines and New People's Army. So, Buklod Kapayapaan Federation put a work on that matter. Parang gusto natin na unti-unti ay maging part talaga ng community yung ating mga former rebels, no? So kasama din diyan yung pagpo-program ng mga trabaho, nung pagpo-program ng mga kooperatiba sa ating mga former rebels. So ganun pa rin po, no, yung technically hindi nawala sa atin yung pag-oorganisa. Technically hindi nawala kay Chan Chan yung pagmamahal niya doon sa mamamayang Pilipino, kundi ito ay na-transition lang doon sa forma ng paano yung tamang pagsisilbi sa kapwa natin sa paraan na hindi tayo tumatanga ng armas. Diba? Yan, maraming napakaganda. salamat, Chan Chan. At napaka ganda ng iyong mithiin, na kung saan mula sa armado at ipinakita mo na hindi solusyon ang paghawak ng armas. Pagkos yung iyong prinsipyo, yung ipaninindigan na manatiling magserbisyo, manatiling tumulong sa ating kapwa, sa mga youth, sa komunidad, ay nandyan pa rin ang pagiging peace advocates mo. At hindi lang ikaw, lahat ng ating mga form rebel, na kung saan mula sa kadiliman, dinala sa kaliwanagan, na nagginamit din tayo ngayon ng ating Panginoon para ituloy-tuloy ang pag-ibig at ipamamahagi pa rin kung ano naranasan natin, paano tayo binigyan ng chance ng ating Panginoon na tayo ay maging kabahagi ng peace advocates dahil yun din naman yung ginagawa ng ating Panginoon. At maraming salamat sa iyong mga mensahe at baka mayroon ka pa bang nais na ipaabot na mensahe sa mga kabataan na kung saan ngayon ay nahaharap at na-impluwensyahan pa o nahihikayat pa na sumama sa armadong pakikibaka at may mensahe ka rin ba sa iyong ina na kung saan hindi talaga siya tumigil o hindi ka sinukuan hanggang sa ikaw ay makabalik sa mapayapang pamumuhay at makabalik ka sa iyong pamilya at sa komunidad. Yeah. Chan Chan. Siguro po yung mensahe ko na lang sa mga kabataan na patuloy pa rin na nasa loob ng organisasyon na kinokontrol o under influence ng Communist Party of the Philippines and ng New People's Army ay hindi pa naman huli yung lahat. Kasi lagi naman nating sinasabi, lagi ko rin sinasabi sa mga interviews, hanggat tayong mga kabataan ay humihinga pa, hanggat tayo ay naririnig pa natin itong patotoo na ito, ay ibig sabihin nun may pagkakataon pa tayo na baguhin yung mga buhay natin. Ibig sabihin nun may mga pagkakataon pa tayo na ayusin yung landas na ating tinatahak. Hindi siya magiging madali na umalis doon sa mga organisasyon na ito. Pero tulad ng itinuro sa loob ng kilusan ng Communist Party of the Philippines and ng New People's Army, internal pa rin naman yung magpapasya, no? Kung buo yung loob natin na umalis doon sa revolutionary movement, tayo mismo yung magpapasya noon at makakagawa tayo ng paraan para baguhin yung buhay natin at maabot natin yung mga pangarap nating buhay para sa atin, para sa sarili natin, para sa pamilya natin, and of course hindi mahihiwalay dito yung para sa bayan. Siguro yung sa akin na lang sa mga hindi pa rin nakakaalis, tulad nung nabanggit ko, ayun, may mga pagkakataon pa rin po tayo na umalis doon sa organization. And tulad nung nabanggit, bukas yung Buklod Kapayapaan Federation Incorporated para tanggapin yung mga gusto na umalis, no, doon sa organisasyon, no, at gustong humingi ng tulong kung paano sila makakalis sa mga organisasyon na ito. Bukas yung Buklod Kapayapaan Federation Incorporated, nakikita nyo po sa screen yung number namin, 0955-443-8778. Ayan. No, pwede kayo no, mag-email sa amin sa buklodkapayapaan@gmail.com, no, para matulungan namin kayo. And
Of course, no, kung para naman um, sa mother ko, no, hindi lang sa mother ko, even to my brother, sa grandparents ko, no, na talagang hindi pa rin sumuko, no, yung na hindi sumuko, na hindi huminto doon sa prayers na makabalik ako ng safe, no. Syempre andoon yung hanggang ngayon naman ay wino-work out ko yung mga naging pagkukulang ko doon sa family ko, no. And yun yung regrets na ayoko na sanang maranasan pa ng mga ibang kabataan na dumating sa punto na marirealize lang natin na kailangan nating bumawi sa mga families natin kapag mas mahabang panahon na tayong nawala sa kanila, no? And in the end of the day, tulad ng binabanggit ko sa ibang mga kabataan, ah yung mga pamilya natin, yung mga kasama natin sa loob ng Revolusyonario Paikibaka, pag namatay tayo ay paparangalan nila tayo, commemorate nila tayo, pero in the end of the day, um, um, hindi lilipas lang tayo sa kanila. Pero yung mga families natin, yun yung nagdadalamhati talaga. At yun yung magro-root talaga kung ano yung na maaari pa nilang sisihin yung mga sarili nila kung ano yung nangyari sa atin. So, yun yung family natin. And yun yung kailangan nating balikan sa araw-araw. So, yun yung message ko sa family ko. Na of course, thankful ako, no, na hindi sila umalis. Hindi sila sumuko. Kasi siguro may mga nakausap na kaming family na wala na, ayaw na namin balikan yung ganitong pangyayari. Pero at least, no, yung family ko ay hindi talaga siya sumuko. Talagang inantay at yung nanalangin sila na makabalik ako ng maayos. Napakaganda, Chanchan. Ayan, maraming salamat, Chanchan, sa iyong mensahe. At nais ko lang, Sir Kin, sa Chanchan na magbahagi ng verse na matatagpuan sa Matthew 5, verse 8 hanggang 10. Basahin po natin kung kayo po may mga hawak na Bible. Mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Pangsyam, mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. At number 10, mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katwiran sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Kung titingnan natin ang pagiging peace advocates, ito ay ginawa ng ating Panginoon. Kung kaya't normal sa atin, Chanchan, na talagang uusigin ang mga nagsusulong ng peace advocates. Pero laging tatandaan natin, basta't kasama lagi natin sa ating pakikibaka ang Panginoon, gagabayan niya tayo at lagi niya tayong iingatan. At yun ay bahagi na kung saan ang pag-ibig ng Panginoon na pinadama sa atin, dinala tayo sa kaliwanagan, ipadama din natin ito sa ating mga kapwa at lalo't higit sa ating pamilya. Yan, maraming salamat, Chanchan, sa iyong napakagandang testimony at buhay na karanasan, Sir King. Napakaganda nung binahagi ni Chanchan. Maraming salamat, Chanchan. Thank you din po. Sa isang makabuluhang talakayan na naman ang ating natunghayan ngayong umaga. At sana'y makasama namin kayong muli sa mga susunod pang episode. Muli po mga kababayan, mula po sa tanggapan ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM hanggang sa susunod po na Martes, alas 9 hanggang alas 10 po ng umaga, muli po kayong tumutok at makinig sa Ang Binagong Buhay. Muli po, ako po si Pastor Robert Dulay, para sa Diyos. Para sa bayan. At para sa bagong simula. Kami po ang inyong mga lingkod para sa Ang Binagong Buhay.